Dito sa bayan ng Taal, Batangas, makikita mo ang nagagandahang mga lumang tahanan. Bukod pa doon, meron nakapagsabi sa atin na meron ditong karinderya na nagbubukas lamang tuwing umaga. Alas 5 nga daw po ang bukas at pagdating ng alas 8 ng umaga ay sarado na. Ito nga daw po ang pansit ni Mang Biko. Mabuhay kayo, magandang umaga. Papasukin natin yung pansita na yan. Nakita nyo yung napakalumang simbahan na yun at itong mga bahay na nasa gilid ko, talaga nga namang sabihin na nating ilang dekada na nakatayo, no? Para nga daw po itong vegan of the South. Pero syempre, Taal, Batangas ito. Punta natin si Ate Banji, kausapin natin yung pansit na yan. Ate Banji, magandang araw sa iyo. Good morning din. Thank you sa pagtanggap mo sa akin ni Soul Food Tourism and Adventure. Dito sa iyong, hindi ko sasabihin munti eh. Ang daming bumibili. Pansit ni Mang Biko. Sino si Mang Biko? Si Mang Biko po ang aking tatay. Siya po ang original na nagtitinda dito noon. So nung nawala po siya, ako na yung pumalit. Ako na po yung nagpatuloy ng business dahil sayang naman at malakas din naman po. Itong pansit ni Mang Biko ay inumpisahan ni Mang Biko, kailan? Ang original po talaga, yung kanyang mga bossing. Si tatay po kasi ay probinsyano, taga Romblon. So bali nang pumunta siya dito, naging boy po siya ni Lola Isabel Mercado. Tapos nag-migrate po sila sa Amerika noong 1975. So binigay po nila kay tatay yung tindahan na, Biko, ikaw na lang magpatuloy niyan para may trabaho ka. Maano na po siya noon, may pamilya na po siya noon, ibinigay ni Lola Isabel. Yung transfer ni Lola Isabel na business is pansit? Hindi po. Bali, parang restaurant po, mga grocery, gano'n po. Kaso nung umalis sila, si tatay na lang po nagtinda ng pansit, tsaka tamalis. Bali, yun na lang po ang naging product. Ayun. Dalawang yun na lang po. Naku. Ito, Ate Banji, tanong ko na rin, sa dami nung nakapila kanina, no, o sa araw-araw, on an average, ilang kilo ang niluluto nyo? On average po, nasa 60 kilos po. From 5 in the morning po hanggang 8:30. Ganun lang kaikling oras? Ganun lang po kaikli. Kasi pang ano po talaga siya, pang breakfast. Ayun. hindi nyo to inisip na buksan sa hapon, merienda? Kasi po, pag katapos naman namin po magtinda dito, nagagawa naman po kami ng isang product namin, ng tamales. Ayun. Kaya, so, yun lang po talaga. Sa inyo rin? Opo. Ang galing naman. Opo, ano? Ito bang niluluto nyo na to, Ate Banji? Yung lahat ng recipe na yan, hindi nyo binago ang timplada mula nung kay as much as possible po ay authentic. Pati po yung aming mga chopstick na improvised na banana Q stick. Opo. Bakit nga ba yung chopstick? Kasi ano po, pang banana Q? Pangmasa po talaga eh. Ayaw po nila ng mga parang yung mga chopstick talaga na sa Chinese. Nasanay na po sila. Yung iba pong mga bata ngayon, kumbaga mga millennial, di nagtitinodor po. Tinidor? Pero yung original na suke, naka-chopstick. Banana Q stick. Ito kaya, Ate Banji, bakit kaya siya tinudumog, pinipilahan ng tao? Unang-una po, affordable. Budget meal. Tapos po, lagi siyang mainit kasi nga madaming bumibiling suke. At saka po, laging fresh. Kasi daily po ang ano niyan, yung pagdadala po ng aming mga mike, lagi pong fresh. Ayun pala yung secret. Hindi po siya pwedeng magtagal ng maghapon kasi masisira na. Kaya po. At saka itong pansit nyo, Ate Banji, nakita ko, nilalagyan din ng suka, ano? Kasi po yung talaga, original ay kalamansi. Nung pong time na parang hindi po makakuha ng kalamansi at saka nagmahal, yung iba po naglagay ng suka, nagustuhan naman nila, kaya yung iba nagtuloy-tuloy na. Ayun, nakakasuka nga naman kasi parang mas efficient or cost-effective, ano? Ayun, Ate Banji, eto naman, syempre, sa tagal ng business nyo, dumaan yung pandemya, hindi ka ba nagka-problema anong time na yun? Malaki pong pagbabago nung pandemic kasi sanay po kasi yung mga suki namin na pagdating, tabi-tabi sila. Pila. Ngayon po, laging may police na, social distancing. Nakakapagtinda pa rin kayo? Nakakapagtinda pa rin naman po kami noon. Kaso po ay talagang bantay na bantay, bawal po magdikit-dikit. Tapos may mga police po lagi na doon sa tabi. Biko, yung panset, yung mga suka. Lagi po binaban
binabantayan kami ng mga pulis. Pero okay naman po, nakasurvive, naka-recover din po. Grabe ah. Panguling tanong na, Ate Banji, no? Siguro, isa ka kasi or isa ang pansit ni Ma'am Bigo sa matatagal sa industriya ng pagkain na kung sakali man merong mga nagnenegosyo ngayon or gusto pumasok sa pagnenegosyo ng di man pansit at tamales, mga pagkain, meron ka bang mabibigay na advice? Unang-una po maging laging kumbaga totoo sa inyong trabaho, yung kumbaga at the very best siguro yung mga masasarap yung ingredients, laging fresh, laging ganun. Tsaka kahit konti lang po ang tubo para ang mga tao ibabalik-balik. Ang galing naman ang sinabi mo. Ate Banji, maraming salamat, mabuhay ka and God bless you. Kakainin ko na yung pansit Thank na you yan. Thank you. Pansit ni Mang Vico since 1975. Ang tagal, chef, no? Oo. Alam mong hindi pa tayo yata pinapanganak eh. Wala pa. Meron ng Mang Vico at ito nga yung pansit niya. Kung papansinin niyo po, no, simpleng klaseng pansit lang. Ginisa, chef, Very no? simple lang, basic ang ginawa nila. Kanton, chef, no? Datingan, no? Kanton. Kanton. At syempre, ito po yung 30 pesos. Yung ganito. Dahil meron siyang chicharon. Ito yung tampalin. Yung isa po, yung 20 pesos, wala lang ganito. Wala yung tampalin, chef. Wala yung toppings. Wala. Kakaiba. Ito yung lalagyanan niya. Nilagyan lang po namin ng baso dahil mainit, no? At hindi natin mahawakan. Pati yung pangkain dito. Stick po ng banana cue. Ayun, no? Ayun, no? Tikman natin, Kuya Dex. Okay. Man muna natin ng walang suka. Para siyang may hahambing natin sa pansit habab ng Quezon, no? Pero ito ay may kakaibang kuha din sila, si Mang Bigo. So, Kuya Dex, malasa. Alum. Ito kahit wala pang suka ngayon, masarap na. Ayan, ito may suka. Ako para sa akin siya pa. Pero bagay yung suka. May suka, tingnan nyo naman. Pulang-pula. Diyan ko lang. Kaya pala karamihan ng kumakain, hindi sukaan ang ano at mga kakay. May kakaiba rin siyang, sa taste dito sa Mickey. Ang dami bumibili, chef, no? Tuloy-tuloy yung tao. Ano oras nga daw sila nagbubukas dito, chef? Sabi niya mga 5:30, open na rin daw, Kuya Dex. May nakapila na. Wow. Nakita nyo naman po siguro yung pila. Grabe. Nakikita ko, andito lang po kami sa loob ngayon dahil sa labas ay maraming tao at naulan, ano. Ayan, may sinasalang na naman po na isang parang batya dito ng nagawang pansit ni Mang Bico. Lalo sumarap na may suka, Kuya Dex. Ito, chef. Ito po si Chef PJ ay pansit lover yan. Kaya kita nyo naman. Sarap na sarap sa content natin ngayon. Enjoy. Enjoy. At bukod po sa pansit, no, meron sila rito tinitindang tamales. Ang gawin daw po ng mga tao rin, lalagay mong ganyan. Yan, tinatoppings ng tamales. Chef. Sinasabay na nila. Sabay na yan. Lang ha. Lusin ko lang. Tamales. Buka natin na may tamales. Uy, nako. Luto ng tamales. Tingnan ko ha. Tingin ko itong tamales napakainit at mukhang bagong luto. Mainit pa. Wow. Perfect. Sarap ng tamales. Pag-inigo po bakit? Naku po. Ang suka po kasi. Mangong siya. Nagpo-compliment yung tamales, Kuya Dex, sana. Sa pansit. Oo, totoo. Sarap ng tampalin. Yup. Lutong, no? Para siyang ano ba natin may ambing to? Alam niyo po yung sebo? Bang gano'n, no? Sebo. Sebo na natin taron. Sebo chicharon. Sarap. Nako. Ang ganda ng suka nila. Nagusto mong suka pa. Nagako pa nga.
Ang matam. Yun o. Yan yung halagyan ng baso. Yung iba, dito na kinakain sa may daw ng saging kasi itong papel na ito. Ganoon na kinakain ng mga kababayan natin dito. Wow. Chef, ano ba? Sa loob ng 3 oras lang po sila bukas dito. So sa mga pupunta rito, pakita na natin yung address nila. Yan po, Pansit ni Mang Biko, no? 3 oras, sarado na. About 60 kilos. 60 kilos for 3 hours, wow. Ng pansit ang niluluto. Ano ganun kalakas. Bilis nun. For 3 hours? Yung pansit. Kaya 60 kilos, chef. Normally, ikaw lagi ka nagluluto ng pansit eh. Mga tansya mo, ilang kaldero yun? Ang yield. Yield niya siguro sa 60. Kasi yan yung ginagawa natin, di ba? Nagpapakain tayo ng mga pansit sa mga kababayan. So, Sa... pag nagluto ka, mga ilan yan? Nasa 1,000 serving siguro. Yan? Yun. Nakita nyo naman, ha? Bigyan na natin ng konting arithmetic si Chef. 60 kilos, 1,000 servings ng pansit. Aabot. Ganun karami ako makakain dito. Paano kayo, Rex? Full week open sila dito, operational sila? Araw-araw bukas, pwede niyo pong bisitahin itong pansit ni Mang Biko. Except for, Chef, siyempre, mga holiday daw. Oo. Nag-off din sila. As early as 5:30 AM, meron na nga daw po ito. At bago mag-alas 8, by 8 PM. 8 AM, rather, no? Sana, sarado na po. Agad. Ganun kabilis. Sabi. Sana masarap Napansin naman. ko, talagang parang crowd favorite to, Chef. Ang daming pumupunta na mga empleyado, bumibili po nito. Parang may napangagaan ba? Almusal. Well, kung titignan mo kasi, Chef, no, nakikita ko dito, mura. 20 pesos. 20 pesos para sa ganito kalasa, Rex. At talagang Babalik ka mo sabihin talaga. natin pag kinain mo to, Chef, busog ka eh. Pero gusto ko pa na isa mamaya. Alam ko na yung pansin talaga nito. Ako nakakalahati ko pa lang yung binigay sa akin serving eh. Medyo ramdam ko na. Kasi umakagsa pa to, Chef eh. Mickey. Sabihin ko dito yung broth na ginagamit nila is malasa na. Kasi simple yung walang masyadong gulay. Ama. Wala sa plain pansit po, no? Ang aasa mo dito, no? Ang pinakalas ng laman eh, no, Chef? Yung tampali na kinuha natin. Tampali lang ang nalagay. So yun lang siya. Yun na. Delikado lang talaga. Nasa Limang Biko. Talagang budget friendly siguro talaga masasabi. At at cost, siyempre mura-mura lang. Oo. Kaya, Masang masarap. kaya nabibenta rin na mura. Siyempre, Chef. Gusto ko na din pasalamatan ng ating kaibigan dito, si Ma'am Banji. Oo. Anak po yun ni Ma'am Biko. No? Mang Biko. At saka siyempre sa lahat ng crew, no? Nagluluto si Sir, si Kuya, nagbibigay ng serving na to. Maraming salamat po sa inyo lahat sa pagtanggap sa aking Sol Food Tourism and Adventure, siyempre. At na-cover nga natin ito na, alam mo yun, Chef, sa bayan ng sa lugar, sa probinsya ng Taal, Batangas, no? Meron po, ganito. Nagulat kami. May ganitong klase, no? May dinadayo at talagang namang blockbuster ang pila. Pansit ni Mang Biko. Okay. Tunoy, ha? Siyempre, huwag na lang tayong kalimutan, mga kakay natin dyan. Ang akin ni Sol Facebook page, pakita lang natin yan. Kung lalo tayong dumadami, nung huling kita ko, check ko sa ating Facebook page, lagpas na ng 300,000 ang ating followers. Wow. Maraming salamat po Thank you sa sa inyo. lahat. Siyempre, mabuhay kayo, no? At saka siyempre, yung ating mga social media pages, no? Gaya po ng Akay YouTube channel, ang Akay Instagram at ang Akay TikTok, no? Yung ating Akay ni Sol TikTok account. At siyempre, pakita na rin natin yung Facebook page ng Kuya Dex at yung mga Facebook pages ng ating mga kasama dito sa Akay ni Sol Food Tourism and Adventure. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat, ha? Siyempre, Noy, sino na papakahabaan, no? At talagang, baka makistorbo na kami dito. Maraming salamat po sa inyo lahat. Mabuhay kayo. God bless you all, mga Noy, ha? Siyempre, dumating na maraming blessings sa inyong buhay. Ako po ang likod ko, Dex. Kasama si Chef PJ? Pag bumalo. Bye-bye!